Amen. Romans chapter 12. Muli, marami pong salamat sa bawat isa. Amen. Kayo po ay narito sa church. Kayo po ay nakibahagi, nakisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Dalangin ko po na hindi tayo biguin ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Meron pong isang kwento tungkol kay Alexander the Great. Kilala niyo po ba si Alexander the Great? Si Alexander the Great, ang hari noon ng Macedonia at mahusay na leader na sumasakop ng maraming lugar noong kapanahunan niya. Isang araw, amen, merong kwento, habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay, napadaan si Alexander the Great kasama ang kanyang mga tauhan sa isang lungsod na nababalutan ng mataas at matibay na pader. Pero sa halip na umalis, ay sumigaw si Alexander na gusto niyang makausap ang hari nila ng lugar na yon. Nang humarap ang hari ng lungsod na yon, nag-utos si Alexander the Great na sumuko na sila at ang lahat ng mamamayan nila. Pero natawa lang ang hari at sumagot, "Bakit naman kami susuko sa iyo? Wala kang magagawang masama laban sa amin o hindi mo kami kaya." Ngayon, ang ginawa ni Alexander the Great ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na humanay ng isang linya sa tuktok ng bangin at sila ay pinagmarcha. Amen? Pinagmarcha sila mula doon sa bangin na papunta doon sa ilalim ng bangin. Amen? Yung sila ay nagpatihulog doon sa bangin. Yung mga tauhan ni Alexander the Great, nagmarcha sila sa bangin. Kumbaga kung ito yung bangin, amen, kahit ito na yung dulo ng bangin, nagpatuloy sila sa pagmarcha, inihulog nila ang kanilang sarili hanggang sa mamatay yung mga tauhan ni Alexander the Great. Nagulat at natulala yung hari at yung mga mamamayan nila sa nakita nila na handang mamatay ang mga tauhan ni Alexander the Great nang walang pag-aalinlangan. Pagtapos ng 10 tauhan, amen, ang namatay, ay pinatigil na sila ni Alexander the Great sa pagmarcha. Agad-agad, ang hari ng lungsod na yon at ang lahat ng mamamayan ay sumuko kay Alexander the Great. Bakit? Dahil naunawahan ng hari na magkakaproblema lang sila o hahantong pa sa kamatayan ng lahat dahil gagawin lahat ni Alexander the Great ang anuman para masakop sila. Ngayong umaga, mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. Kung bakit ko po yung naikwento, ay dahil ganun din tayo sa Diyos. Anong tinutukoy mo, Pastora? Maraming mga tao, amen, ang nagmamatigas, nagpupuminit, na masunod ang gusto nila, pero lalo lang silang nahihirapan. Lalo lang silang nagkakaproblema at kalaunan ay napapahamak ang kanilang buhay. Kaya ang dapat gawin, mga kapatid, ay ano? Amen? Ang dapat gawin ngayong umaga ay sumuko. Nandiyan pa po ba kayo? Sumuko tayo o isuko natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Nangaral ako nitong nakaraang Huwebes lang sa ating midweek service tungkol din sa kalooban ng Diyos, pero nag-focus kami sa panalangin. Ang tinurong panalangin ng Panginoong Hesus sa Bible ay, "Your kingdom come, your will be done." Kalooban ng Diyos ang mangyari, hindi ang kalooban natin. Yun ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 11. Amen? At sinabi ko nga nung nakaraang Huwebes, marami ang nananalangin. Tama po ba? Subalit ang tanong ngayong umaga ay, tama ba ang kanilang panalangin? Tama ba ang kanilang pinapanalangin? Amen? Sino sa inyong nananalangin? Amen. Tama kaya ang iyong pinapanalangin? Amen. Bakit, Pastor? Dahil ang tamang panalangin ay nakasentro at nakafocus sa kalooban ng Diyos. Amen? Iyon ang tinuro ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mangangaral ako, surrendering our will. Surrendering our will. Pagsusuko ng ating kalooban. Kapag sinabing kalooban, mga kapatid, ay yung ating gusto, ating nais, ating hangad o hinahangad. Amen? Pero ngayong umaga, nais ng Panginoon na isuko natin yan. Surrendering our will, amen, to God's will. Sa ating babasahin talata, mga kapatid, ito'y sinulat ni Pablo
na dating Saulo. Si Pablo, mga kapatid, ay dating nakikipaglaban sa Diyos. Habang siya'y papunta sa Damasco, amen, na-encounter niya ang Panginoong Hesus sa daan. Ang sabi ng Bible ay biglang nagliwanag sa palibot niya, bumagsak siya sa lupa at siya'y nabulag. At doon napatanong si Pablo, "Sino ka, Panginoon?" At sumagot ang Panginoon, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig ka." At doon, napagtanto ni Pablo na hindi niya kaya ang Panginoon. Hindi niya matatalo ang Panginoon. Amen. Kaya ang ginawa niya ng oras na yon ay isinuko agad niya ang kanyang buhay at ang kanyang kalooban sa Panginoon. Amen? At tinanong niya, mga kapatid, ang isang tanong na dapat din nating itanong sa Panginoon. Acts chapter 9 verse 6, "So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do?" Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Amen. Mga kapatid, itong mga katanungan na ito ay natanong mo na ba sa Panginoon? Lord, what do you want me to do? Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? O ang lagi nating sinasabi sa Panginoon ay puro gusto lang natin. Lord, itong gusto ko, yun ang gusto ko, yan ang gusto ko. Amen po ba? Itong tinanong ni Pablo, mga kapatid, ay pananalita ng pagsusuko. Ito, pananalita ito ng pagsusuko. Lord, what do you want me to do? Amen? At nang isuko ni Pablo, mga kapatid, ang buhay at kalooban niya sa kalooban ng Panginoon, doon siya nagamit ng Diyos powerfully, miraculously, at purposefully. Sa madaling sabi, mga kapatid, doon napabuti ang buhay ni Pablo. Kaya sa ating main text na babasahin, isang talata lang ito, hinihimok tayo ni Pablo na isuko din natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ang ating main text, Romans chapter 12 verse 1. "Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Inaanyayahan ka namin, O Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Mangusap ka, Panginoon, ng personal sa bawat isa. Ang tinig mo talaga, ang aming marinig sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, patungkol sa mensahe, Panginoon, na aming mapapakinggan sa umagang ito. Matutunan namin ngayong umaga, Panginoon Diyos, ang salitang pagsusuko. Pagsusuko ng aming buhay, pagsusuko ng aming kalooban sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una natin pag-usapan, mga kapatid, ay yung mga tao o yung mga mananampalataya na ayaw magsuko ng buhay sa Diyos. Pastor, meron bang ganon? Meron bang mga tao o meron bang mga mananampalataya na ayaw magsuko ng buhay sa Diyos? Ang sagot ay meron. Amen? Ayaw nila, kaya pinipigilan nilang magsuko ng buhay at kalooban nila sa Diyos. Kaya una ay preventing our surrender. Preventing. Pag sinabing preventing, pinipigilan. Pagpipigil sa ating pagsuko ng kalooban sa Diyos. Amen? Ang totoo, mga kapatid, ay merong mga tao na napupunta sa church, dadalo sa mga gawain, aawit ng papuri, makikinig ng pangangaral, pero hanggang doon lang ang gusto nilang gawin. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, ay merong mga mananampalataya na ayaw nilang magpagamit ng buhay sa Panginoon. Amen? Ganun ako noon, mga kapatid. Sabi ko, aaten lang ako ng church. Pero hindi ako tatapak dyan sa likod ng pulpito. Ang gusto ko lang, umaawit. Amen? Nagbibigay. Amen? Makikinig. Tapos uuwi na. Tapos na. Amen? Ayun nga, ang tawag pa minsan ay yung mga attenders ng church. Pero mga kapatid, ang problema doon ay yung mga mananampalataya o Kristiyano na ganon ay not
totally surrendered. Amen? At merong mga mananampalataya na gusto nilang maglingkod sa Diyos sa paraan nila. Amen. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Amen. Pero meron din ako mga gustong gawin pa. Amen. Sa labas. Amen. Kumbaga sa paraan ko, maglilingkod ako sa iyo. Pero ngayong umaga mga kapatid, hindi yun ang nais ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon ngayong umaga ay fully surrendered tayo sa Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, ito ang mga dahilan kung bakit ayaw ng tao ng pagsusuko ng buhay. Una, amen na dahilan, we want full control over our lives. Amen? Ang gusto nating mga tao ay tayo ang may control ng ating buhay. Amen po ba? Aminin man natin o hindi, kalikasan natin ito mga kapatid, hallelujah, ayaw natin na tayo ay pinapakilamanan. Ako lang ba ang ganon? Ako lang ba ang ganon? Sino sa inyo nagagalit kapag pinagsasabihan ka? Sino sa inyo nagagalit kapag sinasaway ka? Bakit mo ako pinagsasabihan? Buhay ko ito. At ito ang gusto kong gawin. Pakialam mo. Tama po ba? Pati sa Diyos, mga kapatid, ginagawa natin yon. Paano, Pastor? Lord, sisimba lang ako ha, pero ako pa rin ang masusunod sa aking buhay. Parang ang tahimik ata. Amen. Amen. Mga kapatid, ang gusto kasi natin ay tayo ang Diyos sa ating buhay. Katunayan mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit bumagsak ang tao sa kasalanan. Tignan nyo, basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 1 tapos 4 and 5. Ang ahas nga ay higit na tusok kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi pa ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Eh ba, totoo ba na kapag kinain mo daw yung bunga na yun, mamamatay ka? Eh ba, hindi yung totoo. Huwag kang maniwala sa Diyos dahil ang totoo, kapag kinain mo yun, yung bunga na yun, magiging kagaya ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, doon na-hook o nahuli si Eva. Ako? Magiging kagaya ng Diyos? Aba, ayos yun ah. Kapag ako'y naging kagaya ng Diyos, wala nang magsasabi sa akin kung ano ang tama at mali. Tama ba? Amen. Kung ako'y magiging kagaya ng Diyos, wala nang makikialam sa akin. Wala nang sasaway sa akin. At yun nga mga kapatid, alam natin ang kwento, pinakinggan ng tao ang ahas o ang dyablo doon sa hardin ng Eden. Amen po ba? Amen. At simula noon hanggang ngayon mga kapatid, sa panahon natin, amen, pakinggan mo ito, yung tukso na yon na tayo mga tao, ikaw at ako, amen, na ay magiging kagaya ng Diyos, ay gumagawa pa rin sa puso ng mga tao. Magiging kagaya ka ng Diyos. Ika'y magiging parang Diyos. Diba? Kasi ang Diyos, diba, merong full control. At yun ang gusto natin mga kapatid. We want full control over our lives. Amen? Ikalawang dahilan mga kapatid kung bakit tayo nagpipigil o prevent ng pagsuko. Pinipigilan natin sumuko dahil ang pananaw natin sa pagsuko ay kahinaan. Surrender is a sign of weakness. Ayaw natin ang salitang surrender. Tama po ba? Amen. Wala sa dictionary natin ito.
Bakit ako susuko? Ano ako? Mahinang nilalang? Hindi, no? Amen? Ang gusto nating mga salita ay succeed, victory, overcome, conqueror, di ba? Kaya nga kung alam niyo yung verse, di ba? Baka ilan sa inyo gusto niyo yung I am more than conqueror. Diba? Ayun kasi tayo mga kapatid, lalo na tayong mga Pilipino, amen? Nananalay tayo sa ating dugo, ang dugo ni Andres Bonifacio. Sugod! Walang susuko hanggang kamatayan! Amen? Mag-isa ka na lang, 100 pa ang kalaban, pero hindi pa rin susuko. Tama ba? Sino sa inyo naglalaro ng chess? Naglalaro ko ng chess eh. Diba? Pawn ka na lang, isang king, yung kalaban mo, kumpleto pa yung pesa niya, tuloy pa rin naman. Diba? Sa basketball, diba? 50 na yung tambak, tuloy pa rin. Huwag ka lang susuko. Yun tayo mga kapatid, amen? Kasi para sa atin, ang pagsuko ay senyalis ng kahinaan. Amen? Senyalis ng kabiguan. Senyalis ng kaduwagan. Bakit ako susuko? Ano ako duwag? Amen po ba? Amen. Ang gusto natin na impression sa atin ng ibang tao ay malakas tayo palagi. Di ba? Ayun ang pinoproject natin. Amen? Ayos lang tayo palagi. Kaya natin ang lahat ng bagay. Hindi natin kailangang sumuko. Amen po ba? At isa pa, kaya ayaw natin ng salitang surrender dahil ang surrender ay may nakakabit na negative connotation. Ang salitang surrender kasi, di ba mga kapatid, ginagamit malimit sa mga kriminal. Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Kaya ayaw natin ng pagsuko. Pastor, anong tingin mo sa akin? Kriminal? Bakit ako susuko? Amen? Ang pagsuko ay negatibong salita sa atin. At ikatlo, mga kapatid, kung bakit natin pinipigilan ang sumuko, dahil meron tayong maling pananaw sa Diyos, misconception about God. Amen? Mali ang pagkakilala natin sa Diyos. May mga tao na ang isip nila, sa oras na isuko nila ang buhay nila sa Diyos, ay para bang sisirain o guguluhin ng Diyos ang buhay nila. O sa terminolohiya pa natin ngayon, yung salitang bababuyin. Para pag nagsuko ako ng buhay ko sa Diyos, baka babuhin ng Diyos ang buhay ko. Amen? Ngayong umaga, baka ikaw, ganun ang pagtingin mo sa Diyos. Kaya hindi mo maisuko totally ang iyong buhay sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At may mga tao na sila naman ay natatakot. Natatakot saan, pastor? Natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kaibigan. Amen. Bakit ka nag-born again? Bakit ka puro church? Bakit ka na naglilingkod sa Panginoon? Bakit ka sunod ng sunod doon sa iyong pastor? Kaya pinipigilan nilang magsuko ng buhay sa Panginoon. Mas iniisip nila ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Subalit ngayong umaga mga kapatid, ito ang tinuturo sa ating lahat ng Diyos. I believe, merong gustong ituro ang Panginoon sa atin ngayong umaga. At yun ay walang iba, kundi kailangan nating magsuko ng ating buhay at ng ating kalooban, ng ating gusto sa kalooban at gusto ng Diyos. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin, picture of full surrender. Ang larawan ng kumpletong pagsuko. Ang larawan ng kumpletong pagsuko ay tama ba? Dalawang kamay na nakataas. Amen? Ibig sabihin ng dalawang kamay na nakataas ay ibinibigay mo na ang iyong buong sarili. Lord, wala na. Kung sino man, halimbawa, di ba? Mga nahuli ng pulis, kaya napansin nyo, taas mo yung mga kamay. Tama ba? Amen? Picture of full surrender. Ganon ang gusto ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Itaas ang dalawang kamay natin at sabihin sa Diyos na sinusuko at ibinibigay na natin ang ating sarili, ang ating kalooban sa Kanya. Amen? Ngayon mga kapatid, ang tanong, bakit naman natin gagawin yon? Bakit ko naman isusuko ang buhay ko sa Diyos? Ito ang mga sagot mga kapatid. Una, bakit mo isusuko ang iyong buhay sa Diyos? Amen? Alam niyo, una, napakaganda, dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Kapag binasa niyo ang Romans chapter 1,
hanggang chapter 11, doon nakasulat na tayong lahat ay makasalanan. Nasa Book of Romans yon, mga kapatid. At grabe ang kasalanan at kasamaan ng tao. Amen. Pero at doon nakasulat na may kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay? Ang kabayaran ng kasalanan ay? Pero sa kabila ng ating mga kasalanan, mga kapatid, ito ang nakakamangha sa Diyos. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Mga kapatid, nung ikaw, mga kapatid, namumuhay pa sa kasalanan, inibig ka na ng Diyos, ngayon pa kaya na ikaw, amen, ay anak na ng Diyos? Amen. Hallelujah. Ang nagsulat dito, mga kapatid, ay si Pablo pa rin. Si Pablo kasi ang karamihan ng mga nagsulat ng aklat sa bagong tipan. Amen? Ito, nagsulat ng Book of Romans. Kaya alam ni Pablo, naranasan ni Pablo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil siya mismo na isang makasalanan ay minahal ng Diyos. Tingnan niyo ang sinabi ni Pablo patungkol sa kanyang sarili. 1 Timothy chapter 1, verses 13 to 15. Kahit na, nagsasalita dito si Pablo, kahit na noong una ako'y isang lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Grabe, tinuturing ni Pablo, mga kapatid, na siya ang chief of sinners. Siya ang pinakamalala o pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Pero narito, isinulat niya, mga kapatid, kinahabagan at inibig pa rin siya ng Diyos. Doon sa daan, mga kapatid, papunta sa Damasco, sa inyong personal na pagbabasa, sa Acts chapter 9, amen, si Pablo o si Saulo noon ay papunta sa Damasco. Bakit? Anong gagawin niya doon? Huhulihin niya at ipapakulong niya ang lahat ng mga sumusunod kay Jesus. Yun ang kanyang plano. Excited siya. Pero doon sa daan na yun, mga kapatid, ay kinatagpo siya ng Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo, mga kapatid, kung tutuusin, doon pa lang, pwede na siyang patayin ng Panginoon. Ulitin ko, doon pa lang, pwede na siyang patayin ng Panginoon, di ba? Pwede niya sabihin, Saulo, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapahuli ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ang mga sumusunod sa akin? Tama ba yung ginagawa mo? Diba? Kung tutusin, di ba? Amen? Pero salamat sa Diyos. Ang ginawa lang sa kanya, binulag siya. Pero kung tutusin, nung oras na yun, di ba? Pwede kunin na ng Panginoon yung buhay ni Saulo. Amen? Pero salamat, mga kapatid, hallelujah, nakatagpo niya ang ating Panginoon, naranasan ni Pablo ang pag-ibig ng Panginoon at dahil doon, nagawa niyang isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Ganon din sa iyo, kapatid, kung alam mong minamahal ka ng Panginoon, hindi ka matatakot na isuko ang iyong buhay sa Kanya. At dahil alam mo na mahal ka ng Panginoon, alam mo na hindi sisirain ng Panginoon ang buhay mo. Amen po ba? Sino sa inyo ang may anak? Yes. Mahal mo ba ang iyong anak? Yes. Sa iyo bang pagmamahal sa iyong anak, gusto mong masira ang buhay ng iyong anak? Yes. Ay, ito, mahal ko itong anak ko eh. Sana masira ang buhay na ito. Ganun ba yun? Amen? Hindi, mga kapatid. Alam nyo, ganun din ang Diyos sa atin. Mahal ka, mahal tayo ng ating Panginoon. Alam nyo, dahil mahal ka ng Panginoon, God cares on every detail in your life. Every detail. Alam niyo, sabi ng Bible, hindi ko na nilagay dito, pati yung bilang ng buhok mo, bilang ng Diyos. Amen? Iba sabi, ika nga pastor, nagpakal mo na, para walang bilangin ng Diyos. Amen? Ang punto ko dito, mga kapatid, ngayong umaga, amen. Biruin mo, mga kapatid, kung di ako nagkakamali, nasa Matthew chapter 10 verse 30 yun. Pati bilang ng iyong buhok, bilang ng Diyos. Kaya may tanong ko ngayong umaga, sino dito, bilang mo ang iyong buhok? O yung nalalaglag na lang? Nalalagas?
Sino dito nabilang mo? Alam niyo, ang totoo mga kapatid, wala kang ang pakialam sa buhok mo eh. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Pero ngayong umaga mga kapatid, sabi ng Bible, pati buhok mo bilang ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun mga kapatid, pati yung mga kaliit-liitang bagay sa ating buhay, pinapansin ng Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos. Wala kang pakialam sa buhok mo, amen, pero ang Diyos bilang ang buhok mo. Alam niya, amen, kung ilan ang bilang, amen, yung mga small details sa ating buhay, pinapahalagahan ng Diyos. Bakit? Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ikalawa mga kapatid, bakit natin gagawin na magsuko? Bakit mo isusuko ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos? Dahil ikalawa mga kapatid, mahirap kalabanin ang Diyos. Amen. Amen? Katulad sa introduction kanina, sabi ni Alexander the Great doon sa hari, sumuko na kayo! Diba? Wala akong pakialam kahit kayo pa ay nakukutaan ng mataas at matibay na pader. Kasi walled city sila. Amen? Pero tumawa lang ang hari. Nitong tao na to, kaya niya kami. Pero nang ipakita ni Alexander the Great ang kaya niyang gawin, natauhan yung hari. Amen? Hindi niya pala kaya si Alexander. O sige, suko na kami. Amen? Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Ngayong umaga, nais mong sabihin sa iyo, hindi mo kaya ang Diyos. Hindi mo kayang kalabanin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo ang sabi, Proverbs 19:21. Marami tayong mga pinaplano. Sino dito maraming pinaplano? Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Malinaw po ba? Sino dito may pinaplano? Kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Hindi mo kayang kontrahin, kalabanin ang Diyos o ang kalooban ng Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, God's will always prevail. Laging mananaig ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung patuloy nating ipagpipilitan ang kalooban natin, ipagpipilitan ang gusto natin, kaysa sa gusto o kalooban ng Diyos, alam niyo mangyayari, mapapagod lang tayo. Amen? Meron nga akong ilustrasyon nung nakaraang Huwebes, amen, para sa mga hindi nakadalo nung last Thursday, ulitin ko ngayon, amen. Ang kalooban ng Diyos ay parang pangpang. At ang kalooban natin ay parang bangka. Amen? Na-imagine niyo na ba? Sino dito nakasakay na ng bangka? Amen. Kapag hinulog mo yung kawit, amen, yung di ba, yung kapag ikaw ay dadaong na, di ba, may ihuhulog ka na kawit o yung angkla, di ba? Angkor. Sino ang gagalaw? Mahihila mo ba yung pampang papalapit sa'yo? O hihilain mo yung sarili papunta doon sa pampang? Yung pampang, ang hirap naman hilain ng pampang. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, hallelujah, hindi gagalaw yung pampang. Hindi yung lalapit sa'yo. Ikaw ang lalapit sa pampang. Kahit anong gawin mong paghila sa pampang, hindi yun kikilos o gagalaw. Ang mangyayari, mapapagod ka lang. Di ba? Kahit 24 hours ito. Ano ba naman tong pampang na to? Ang tigas. Kasi nga, nandun na siya. Stable na yun doon. Amen? Ikaw ang lalapit. Alam niyo mga kapatid, ganun din sa kalooban ng Diyos. Pakinggan mo ito. Hindi ang Diyos ang susunod sa ating kalooban, kundi tayo dapat ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kapag kinakalaban mo ang kalooban ng Diyos, para kang humihila ng pampang. Dapat yung pampang ay lumapit sa akin kasi ako yung bangka eh. No? Amen po ba? Amen. Kaya tignan niyo mga kapatid si Pablo. Kalooban niya na ipahuli at ipakulong ang lahat ng mananampalataya. Ang akala niya magtatagumpay siya. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Anong nangyari? Sinabi ko na kanina,
Amen? Buti nga, hindi siya pinatay. Ano nangyari? Binulag siya ng Panginoon. At kapag bulag na, di ba mga kapatid? Amen? Wala ka nang magagawa doon. Tama ba? Amen? Ang hirap nun, di ba? Nabulag ka. Amen? Yun ay pagpapakita mga kapatid sa atin na mahirap kalabanin ang kalooban ng Diyos. At ikatlo mga kapatid, bakit mo isusuko ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos? Ikatlo, bakit? Dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Amen. Sino nagtitiwala sa Diyos? Amen. Dapat nating maunawaan ngayong umaga mga kapatid na alam ng Diyos ang lahat. Ulitin ko, alam ng Diyos ang lahat. Amen? Mabuti, masama, nangyayari sa ating buhay, alam ng Diyos ang lahat. Amen po ba? Meron pa, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos. Lord, bakit ganun ang ginawa mo? Hindi. Sabi ng Diyos, alam ko ang ginagawa ko. Amen po ba? Amen? At ikatlo, alam ng Diyos ang gagawin sa ating buhay. Amen po ba? At ikaapat, alam ng Diyos ang totoong makakabuti sa ating buhay. Amen po ba? At yun ay alam din ni Pablo. Kaya tinanong niya kanina ang Panginoon, Lord, what do you want me to do? Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Dahil alam ni Pablo mga kapatid na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Alam ni Pablo mga kapatid na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ni Pablo mga kapatid na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? At alam ni Pablo mga kapatid na alam ng Diyos ang gagawin niya para sa buhay ni Pablo. Amen? Alam niyo mga kapatid, ngayong umagang ito, amen, marahil natatakot tayo. Pastor, nakakatakot kasi yung tanong na yun, Lord, what do you want me to do? Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Amen? Pero ngayong umaga mga kapatid, nais kong maibsan yung iyong takot, pagdududa, pag-alinlangan. Amen? Maaari kang magtanong ng ganun. Bakit? Sapagkat mga kapatid, walang iuutos ang Diyos na ikasasama mo. Lord, anong gusto mo na gawin ko ngayon? Tumalong ka sa walang ganon. Wala. Walang iuutos ang Diyos na ikasasama mo. Amen po ba? Amen. Walang ipapagawa ang Diyos, listen, walang ipapagawa ang Diyos na ikapapahamak mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, confident ka na magtanong, Lord, what do you want me to do? Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, nagawa ni Pablo na isuko ang buhay niya, ang kalooban niya sa kalooban ng Diyos. Taas dalawang kamay si Pablo sa Panginoon. At yun ang larawan ng full surrender. Buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. Ba? Pwede nagtatanong siya noon, Lord, what do you want me to do? Amen? Full surrender. Alam niyo mga kapatid, yung picture ng full surrender ay ginagawa natin. Ginagawa mo yun. Ginagawa mo yun yung full surrender. Amen po ba? Amen. Hindi mo lang namamalayan. Pero alam mo ba, ginagawa mo yun, yung full surrender. Kaya lang mga kapatid, ginagawa mo yung full surrender sa tao, hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo sumasakay ng jeep? Amen. Sino? Ako sumasakay ako ng jeep. Kapag ikaw ba ay sumasakay ng jeep, tinatanong mo ba yung driver, Manong driver, magaling ka pa mag-drive? Manong driver, patingin nga ng lisensya mo, ano yan, professional o non-professional? Kasi sumasakay lang ako doon sa mga pro eh. Sino sa inyong ganon? Diba? Ayun, si Brother Pedro pala ay isang movie rider. Brother Pedro, may nagtanong na ba sa'yo na ganon, na pasahero mo? Ang driver, marunong ka ba lumiko? Tutulong kita. Ganito yan eh. Wala, pero ba, Brother Pedro? Di ba? Ang gagawin, Brother Pedro, pagdating mo doon sa lugar na pipikapin mo siya, sasakay agad siya. Tama ba, Brother Pedro? Wala, suot ng helmet, sakay. Anda! Ganon din, pag sumasakay ka ng jeep, ang totoo pa nga mga kapatid, di ba? Nakakatulog ka pa sa jeep. Minsan, di ba? Mas sumasandal ka pa sa... Ay, para.
sabihin nun mga kapatid, nagtitiwala ka sa driver na makakarating ka na ligtas sa paroroonan mo. Uy, mo nakakatulog ka pa sa jeep. Diba? Hindi kayo... Bumangga kasi. Wala, di ba? Relax ka pa. Tama ba mga kapatid? Alam nyo ang tawag dun mga kapatid, you are giving yourself fully to the driver. Ibigay mo yung sarili dun sa driver. Nagtitiwala ako, magaling yung driver ng jeep. Madadala niya kami hanggang Guadalupe. Amen po ba? Diba? Isinusuko mo, ibinibigay mo ang sarili mo doon sa nagmamaneho ng jeep. Ngayon ang tanong mga kapatid, ito na. Kung nagagawa natin yun sa driver na magtiwala at isuko ang ating sarili sa kanya na isang tao din, katulad mo at katulad ko, bakit pagdating sa Diyos, hindi natin yun magawa? Nagdududa tayo. Natatakot tayo. Amen po ba? Amen. Hindi, baka mamaya kasi pag naglingkod kami sa Panginoon, magutom kami. Hindi, kapag ibinigay ko itong hinihingi ng Panginoon, di ba? O wala naman kami. O yun na, di ba? Pagdududa, pagtakot. Amen po ba? Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, mas mapagkakatiwalaan ang Diyos kaysa sa tao. Amen. Ulitin ko, mas mapagkakatiwalaan ang Diyos kaysa sa tao. Ang ganda nito mga kapatid, nakasulat ba dyan? Tawag na siya yan. Our refusal of our surrender to God is the root of many of our stresses. Sa Tagalog, mga kapatid, amen, ang pagtanggi mo, amen, ang pagsusuko ng iyong buhay o ng iyong kalooban sa Diyos ay ang ugat ng marami mong mga stress. Sa Tagalog, mga kapatid, nai-stress ka dahil may mga bagay na dapat mong isuko sa Diyos pero hindi mo sinusuko sa Diyos. Kaya ang resulta, ayan, nai-stress ka, nahihirapan ka, hindi ka na makangiti. Tayo kasi, yun nga kanina, lagi natin pinoproject, di ba? Okay ako, di ba? Malakas ako, di ba? Ganon, kaya ko ang lahat. Hindi nga, kapatid! Hindi ka na nga makatulog sa gabi. Kakaisip. Tama po ba? At tingnan mo, stress na stress ka. Ngayong gabi ay ngayong umaga, mga kapatid, isuko mo sa Diyos ang lahat. Lalo na ang iyong kalooban at piliin mong sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya si Pablo, naisulat niya ang ating main text, Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sinasabi dito ni Pablo, mga kapatid, na ihandog natin, ibigay natin, isuko natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Pablo. Amen. Alam niyo mga kapatid kung bakit tayo sinasabihan ni Pablo ng ganito? Amen. Amen. Sinasabihan tayo ni Pablo ng ganito dahil walang anumang masama sa kalooban ng Diyos. Paki-flash, there is nothing good outside the will of God. There is nothing good outside the will of God. Amen. Ang kasamaan, ang kapahamakan ay naroon sa labas ng kalooban ng Diyos. Pero sa loob ng kalooban ng Diyos, walang masama. Lahat mabuti. There is nothing good. Pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, manganganib ka. Amen po ba? Amen. Favorite ko itong ano na to, itong, ano bang tawag dito? Itong quote na ito, there is nothing good outside. Kung meron kang pipiliin sa iyong buhay, mga kapatid, dapat ang piliin mo ay kalooban ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, amen, hallelujah, magsuko tayo ng ating buhay at ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Pangatlo at panghuli ngayong umaga, power of full surrender. Ang kapangyarihan o ang nagagawa ng kumpletong pagsuko natin sa Diyos. Una mga kapatid, alam niyo nagagawa ng pagsuko, you will experience God's peace. Amen. Ikaw ay makakaranas ng kapayapaan ng Diyos.
Alam niyo mga kapatid, walang kapayapaan kapag may digmaan. Tama ba? Ang nagagawa ng digmaan ay kaguluhan at pagkawasak. Amen? Ang ihahalimbawa ko dito ay ang bansang Japan. Ang bansang Japan, mga kapatid, ay isa sa mayamang bansa sa ating kapanahunan ngayon. Pero alam niyo ba na noong World War II, noong 1940s, mga kapatid, wasak ang Japan. Alam niyo kung bakit? Dahil nakipaggera sila sa Amerika. Nilabanan nila ang Amerika. Amen? At doon sa gera na yon, sa digmaan na yon, nakita nila na hindi nila kaya ang puwersa ng Amerika. At unti-unti silang nauubos. Amen? Kung alam nyo yung Hiroshima bombing, sa mga mahilig sa history, binomba ng Amerika ang Hiroshima sa isang lungsod doon sa Japan. Alam nyo mga kapatid, ang namatay? Ang namatay ay nasa mahigit na 200,000 na tao. Doon mismo, sa lugar ng Japan, sa isa sa kanilang mga city, yung Hiroshima, binomba sila, amen, ng Amerika. Ngayon, doon mga kapatid, napagtanto nila na wala na silang magagawa, hindi na nila kaya, at ang tanging option nila ay sumuko na lang sa mga Amerikano. Kaya sumuko ang Japan, mga kapatid. Pero alam niyo ba, ngayong umaga, dahil sa pagsuko ng Japan na ginawa nila noon, unti-unti nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kaayusan, at umunlad ang kanilang bansa hanggang ngayon. Tama ba? Lalo na dito sa Asia, di ba, isa ang Japan sa pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa dito sa Asia. Pero nangyari mga kapatid, sila muna ay sumuko noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kung hindi sila sumuko noon, tuloy ang laban, magkaubusan ako magkaubusan. Baka wala ng bansang Japan ngayon. Di ba, sabi ng Amerika, sige kayo sumuko, bombahin pa natin. Ubusin natin yung mga lugar nila doon. Tama ba? Pero sabi ng mga Japan, hindi na, surrender na kami. Mauubos ang mga Hapon. Diba? Suko sila. Pero nakita natin yung mga kapatid, grabe, first world country ang Japan. Amen? Mga kapatid, kapag walang digmaan, doon papasok ang kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, ganun din. Kapag tayo ay nakikipaglaban sa Diyos, walang kapayapaan. Kaya ang tamang gawin, sumuko tayo sa Diyos, umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo, ang ganda ng sinabi ni Job. Job 22 verse 21, sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa. Praise God. At ang mabuti ay darating sa iyo. Bago ka pumaya, bago dumating ang kapayapaan sa buhay mo, at ang mabuti sa buhay mo, kailangan daw muna ay sumang-ayon ka sa Diyos. Sumang-ayon o sumuko ka sa kalooban ng Diyos. Can you say amen? Amen. Hindi yung pagpipilitan natin yung gusto natin. Hindi, Lord, ito kasi talaga ang gusto ko eh. Ito talaga kasi ang plano ko eh. Sabi ng Panginoon, bahala ka. Hindi yan ang gusto ko, hindi yan ang kalooban ko. Nga, nakikipagtalo ka sa Diyos. Ang resulta, there is no peace. Amen? Sabi nga ni Stanley Jones, if you don't surrender to Christ, you surrender to chaos. Kapag hindi ka nagsusuko kay Kristo, ikaw ay sumusuko sa kaguluhan. Sino sa inyo gusto ng kaguluhan? Ayaw. Amen? Kaya ang dapat natin gawin, magsuko tayo ng ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Ikalawa mga kapatid, you will experience God's strength. Ito pa yung isa sa mga kapangyarihan na gagawa ng pagsusuko. Amen? God's strength, kalakasang mula sa Diyos. Noong nandun ang ating Panginoon sa hardin ng Gethsemane, nanalangin siya. Ito yung malapit na siyang ipako sa krus. Alam natin mga kapatid ang kanyang panalangin. Ano yung kanyang panalangin? Father, not my will, but your will be done. Panginoon, hindi ang o Diyos Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Alam niyo ba yun? Amen? Basahin natin. Alam niyo mga kapatid, Luke chapter 22, verses 42 to 43. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Verse 40 to 43. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit,
na nagpalakas sa Kanya. Amen? Nang isinuko ng Panginoon ang Kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos Ama, biglang nagpadala ang Diyos ng anghel para palakasin ang ating Panginoon. Amen? Doon siya nakatanggap ng kalakasang galing sa langit. Para saan ba yung pastor? Para maharap ng Panginoon ang mga susunod na mangyayari sa Kanya. Pagkatapos ng panalangin ito mga kapatid, ito na yung tagpo na ginugulitan natin kapag Holy Week. Hahagupitin siya, bubugbugin siya, ipapako siya sa krus. Amen? At kailangan niya talaga doon ng kalakasan. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun ay larawan ng ating buhay dito sa mundo. Hindi madali ang mabuhay dito sa mundo. Paminsan tayo ay hinahagupit ng mga problema. Tayo ay binubugbog ng mga masasamang salita. At para bang pinapako tayo ng mga masasakit na karanasan at pangyayari. At ang kailangan natin mga kapatid, kalakasang galing sa langit, galing sa Diyos. Lord, ano ba naman ito? Ang daming problema. Diba? Ano bang nangyayari sa aming kapanahunan, sa aming buhay, Panginoon? Kailangan ko ng kalakasan para maharap at mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Alam mo kung anong kailangan mong gawin, kapatid? Ang kailangan mo ay full surrender sa Diyos. Kompletong pagsuko sa... Ito ang paradox, mga kapatid, di ba? Paradox. Ano ulit yung paradox? Kabaliktaran. Kanina sa first point, ang tingin ng tao sa surrender ay kahinaan. Pero pakinggan mo ito. Sa Diyos, ang pagsuko sa Kanya ay kalakasan sa atin. Ay, bakit ako susurrender? Weakness yan. Kaduwagan yan. Pero sa Diyos, kapag nagsuko ka ng iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, kalakasan yun sa iyo. Amen? Surrender doesn't weaken us, but strengthen us. Amen? Ang pagsuko ay hindi nagpapahina, kundi nagpapalakas sa mga mananampalataya katulad mo at katulad ko. Kaya narito ulit si Pablo na isulat niya, amen, ang isa sa mga popular na talata sa Bible na baka memory verse mo din, yung Philippians chapter 4 verse 13. Anong sabi? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya ni Jesus na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. Habang nagsusuko si Pablo ng buhay sa Panginoon, doon naman lumalakas si Pablo na harapin niya ang lahat ng bagay. All things, mga kapatid, sabi. Pero kanino siya napapalakas? Through Christ, sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Ikatlo, amen, ngayong umaga mga kapatid, hallelujah. Isa sa mga nagagawa, amen, ang pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoon ay you will experience God's dominion. Amen, God's dominion. Sa Tagalog ay kapamahalaan, authority. Kapamahalaan kanino, pastor? Kapamahalaan lalo na sa kaaway, sa dyablo. Amen? Lalo na mga kapatid, ang ating kaaway, di ba? Gustong-gusto ng dyablo na tayo ay atakihin. Amen po ba? Ulitin ko, gustong-gusto ng dyablo na tayo ay atakihin. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, magbibigay ako ng mga halimbawa. May mga oras na ikaw ay biglang magagalit. Sino yung sa inyong gano'n? Huwag niyo na itaas ang inyong kamay. Diba? Yung parang out of nowhere, biglang bigla ka nagagalit na parang wala naman. Alam niyo mga kapatid, pwedeng yan ay pag-atake ng dyablo. May mga oras na biglang may sasakit sa'yo, sa iyong katawan. Pwedeng yan ay pag-atake ng dyablo. May mga oras na wala kang gana dumalo sa church. Yan ay pag-atake ng dyablo. At may mga oras, di ba, napansin mo ba to? Biglang magkakagulo o mag-aaway-away kayo sa loob ng inyong bahay. Tama ba? Amen. Tama ba? Minsan, di ba, pagtapos mo pa mag-church, pagtapak mo sa loob ng... Parang ibang espiritu ata meron dito sa bahay na to. Tama ba? Alam niyo mga kapatid, yun ay pwedeng pag-atake ng kaaway. Amen? At natutunan natin mga kapatid, amen, ito madalas ito, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, mananampalataya, natutunan natin na ang pangontra o paglaban sa kaaway ay sa pamamagitan ng pagsawata, by rebuke. Diba? In Jesus' name, lumayas ka, Satanas!
Pamilyar ba kayo doon? Amen. Pangalan ni Jesus. Pero alam nyo ba mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang pagsawata o pag-rebuke sa dyablo ay walang bisa, listen, walang bisa kung walang pagsuko sa Diyos. Kahit mag-in Jesus name ka na, in Jesus, tumayos ka sa... Pero kung walang pagsuko sa Diyos, wala yung kapangyarihan at bisa. Amen po ba? Amen. Bakit, Pastor? Dahil ang dyablo hindi takot sa iyo. Ang dyablo hindi takot sa atin, pero ang dyablo takot sa Diyos. Amen po ba? Kung ikaw lang, tatawanan ka ng kaaway. Pero kung ikaw ay napapasakop sa Diyos, doon matatakot ang kaaway. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, James chapter 4 verse 7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Surrender to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen? Ang unang hakbang mga kapatid, para daw tumakbo ang kaaway, ang dyablo papalayo sa iyo, you must surrender to God. Pero kung walang pag-surrender, walang pagsuko, walang pagpapasakop, hindi takot ang dyablo. Bakit ako tatakbo? Sino ka ba? Pero kapag nakita ng dyablo, ikaw ay pumapailalim sa Diyos, at ang Diyos naman pumapakibabaw sa iyo, di ba? Ang kaaway, ang dyablo parang nanglilit sa Diyos. Tatakbo na, tatakbo na. Amen po ba? Amen. Ang kailangan mga kapatid, gusto mo magkaroon ng power, authority, dominion, laban sa kaaway, ay dyablo, sa kanyang mga assault, pag-atake, amen, complete surrender to God. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin nito, tayo ay nasa pamamahala ng Diyos. Tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos. Kaya nang sa ganun mga kapatid, walang magagawa ang dyablo sa atin. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kung tayo ay nag-surrender ng ating buhay, ng ating kalooban sa Diyos, pakinggan mo ito. Amen? Pati ang dyablo, hindi mo katatakutan. Amen? Diba? Dyablo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lalayas yun. Bakit? Dahil alam ng dyablo, napapasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ito yung ginawa namin sa lugar na ito. Amen? Nung pagtapak namin dito, amen, hindi ko alam kung ano merong espiritu sa lugar na ito. Dahil alam nga natin ang kwento mga kapatid, di ba? May ilang mga namatay dito mismo sa lugar na ito, natokhang. Amen. Tapos ginagawa pa nila ng mga katakot-takot na kwento. Doon kayo lilipat, Pastor. Naku, di ba? May mga multo doon. May mga namatay doon. Di ba? Alam niyo mga kapatid, pagtapak namin dito, di ba? Una, surrender to God. Lord, papasakop kami sa iyo. Nag-pray kami, nilarulin, kasama yung ilang mga naghakot noon ng mga gamit. Nakapaikot kami. Ikinas out namin, Panginoon, anumang espiritu dito na hindi mo kalooban, na hindi dapat nandito, pinapalayas namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, lumayas sa lugar na ito. Simula nun mga kapatid, wala naman. Mag-ilang taon na kami, magtatatlong taon na ata kami sa lugar na ito. Minsan nga, naiiwan pa ako dito mag-isa sa gabi. Ako lang natutulog dito. Wala namang kumakalabit sa akin. Ako nga pala yung ano dito. Ano ka, caretaker? Wala. Amen po ba, mga kapatid? Nga, pati ang masamang espiritu, ang dyablo, amen, hindi mo katatakutan. Bakit? Kasi napapasakop ka sa Diyos. Amen. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, last na talaga. Amen. Papa-flash ako. Surrendering isn't about, ang pagsuko ay hindi tungkol sa pagtatapos. Ito ay tungkol sa pagpapakawala ng ilusyon. Alam niyo yung ilusyon? Parang yung nananaginip ka ng gising. Di ba? Ilusyon na kailangan nating ipagpilitan ng isang bagay para lang may mapatunayan. Amen? Mga kapatid, amen, hindi daw ganun ang surrender. Amen? Yun palang tungkol sa surrender. It's about letting go of the illusion that we have to keep pushing just to prove something. Sabi pa doon, amen, hindi tayo tinawag para gawin ang lahat magpakailanman, kundi tinawag tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, kanina,
Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mo dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Kung inawit natin sa malumanay, naaawitin din natin maya-maya lang. Yung you are God alone. Sinabi kanina doon, in the good times and bad, you were on your throne. Mga kapatid, amen, anuman ang oras, anuman ang panahon, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos nananatiling nakaluklok sa kanyang trono sa langit. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos pa rin ang namamahala sa lahat. Ang Diyos pa rin ang may control sa lahat. Amen? At pinapakita doon ng Diyos na dahil siya'y patuloy pa rin nananatiling nakaluklok sa kanyang trono, amen, pinapakita niya na walang ibang masusunod kundi siya. Amen po ba? Kaya tingnan nyo kanina, unshakable, unstoppable, hindi mo basta-basta mapipigilan ng Diyos. Unchangeable, that's what you are. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, panghuli na, you are winning when you surrender your will to God's will. Ikaw ay nananalo kapag sinuko mo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kalooban mo, kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mapapabuti ka sa kalooban ng Diyos. Palakpakan, pasalamatan, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God, tayo po'y magsimong lahat ngayong umaga. Salamat sa ating Panginoon. You are winning when you surrender your will to God's will. There is nothing good outside the will of God. Amen. Meron tayong mga pinaplano, pero ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Hallelujah. Thank you, Lord. Para tayong humihila sa pangpang kapag ipinagpipilitan natin ang ating mga gusto, ang ating mga plano, ang ating kalooban. Huwag, kapatid ko sa Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Wala siyang iuutos, ipapagawa sa iyo na ikapapahamak at ikasasama mo. Amen. Hallelujah. Doon ka nga tunay na mapapabuti sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, let us surrender our lives, our will, to God's will. Binubuksan po natin ang ating altar. Pwede kang lumapit dito sa harapan, kausapin, katagpuin mo ang Diyos, tanungin mo siya, Lord, what is your will? Amen. For my life. Lord, what do you want me to do? Amen. Hallelujah. Habang inawit natin kanina, hallelujah, you are not a God created by human hands. Thank you, Lord. Binubuksan po natin ang ating altar. Malaya po tayong makakalapit dito sa harapan. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Tandaan mo, kapatid, your refusal of your surrender to God is the root of many of your stresses. Kung bakit ka stress na stress. Kasi meron kang dapat na isurrender. Pero hanggang ngayon ay hawak-hawak mo pa. Ipinagpipilitan mo pa. Ipinaglalaban mo pa. No, kapatid ko sa Panginoon. Mas alam ng Diyos ang gagawin. Mas alam ng Diyos ang lahat. Mas alam ng Diyos ang kailangan mo. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you glory. We give you praise. Maraming pong salamat. Namin ang pagsusuko, aming kalooban sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. That's just God. You are God alone, before time began. You are on your throne. Magsitayong lahat. You're the only God. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name
the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you, sabay-sabay tayo na you are God alone. You are God alone. And right now, Ang kalooban ng masunod, you are on your throne. You are God alone. unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you For the last time, unchangeable. Yes. unshakable, Thank you, Lord. unstoppable. Praise God. You are. You are God. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Marami pong salamat, O Diyos. Ikaw ay nananatiling nakalulog, Panginoon, sa iyong banal na trono. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming buhay, sa aming kalooban, Panginoon Diyos. Dakila ka, ang aming amang banal. Purihin ka, Panginoon, dakila ka. Thank you, Lord. Hindi ko alam, kapatid ko sa Panginoon, hallelujah. Kung ikaw yan, nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang buwan, ikaw ay nakikipaglaban, amen, sa kalooban ng Diyos at sa kalooban mo, nahihirapan kang mamili, ipinagpipilitan mo ang iyong gusto. Salamat sa ating Panginoon, naniniwala ko na dinala ka ng Panginoon ngayong umaga dito sa church upang marinig mo ang nais niyang gawin mo sa umagang ito, na ikaw ay lalabas sa lugar na ito, amen, na iyong isinuko ang iyong buhay, ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, mapapagod lang tayo, mapapagod ka lang. Kapag ipinagpilitan mo lang, pinagpilitan mo pa rin ang iyong gusto, ang iyong nais, ang iyong hinahangad. Huwag, kapatid ko sa Panginoon, na magtiwala ka sa Diyos. Amen. Ang Diyos nakaluklok sa kanyang trono. Alam niya, kita niya ang lahat. Alam niya ang tunay na makakabuti sa iyo. Amen. Kailanman walang nilayo ng Diyos na masama sa iyo. Ang totoo pa nga, ang gusto ng Diyos ay mapabuti ka. Subalit, mangyayari lang yung kapatid ko sa Panginoon kung isusuko mo totally, fully ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa Diyos, ang pagsusuko ay kalakasan sa atin. Amen. Hindi kahinaan, kalakasan sa atin. Ikaw pa ang makikinabang. Ikaw pa ang pagpapalain. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapatid ko sa Panginoon, surrender your life. Surrender your will. Kung merong gusto man ng Diyos, itong mga nakarang araw, nangungusap ang Diyos sa iyo, huwag mong labanan. Amen. Hallelujah. Katulad ni Pablo,
Diba? Siya inabulag. Nating kalabanin ang kalooban ng Diyos dahil tayo ang malalagay, amen, sa kapahamakan. Kapatid ko sa Panginoon, yan ang pinakamaganda mong gagawin sa araw na ito. Hindi lang sa araw na ito, amen, sa iyong buong buhay. Mga susunod na araw, I pray matutunan natin, Lord, amen, not my will, but your will be done. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Amen. Hallelujah. Ayaw natin ng stress. Tama po ba? At dahil ayaw natin ng stress, isuko natin sa Diyos. Lord, hindi ko na kaya to. Pero alam ko, Panginoon, kaya mo. Alam mo, Panginoon, ang gagawin. Alam mo ang solusyon. I am giving it to you, Lord God. I am now surrendering, giving myself to you. Amen po ba? Lalo na mga kapatid, sa usapin, amen, ng mga spiritual na bagay, paglilingkod sa Panginoon. Niniwala ko, may kinakausap dito ang Diyos. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, gawin mo ang kalooban niya, mapapabuti ka. Makikita mo, mamamangha ka sa gagawin ng Diyos sa mga susunod na mangyayari sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Yung parang bang, wow, lahat nasa ayos ah. Pero mangyayari lang yung mga kapatid kapag ang Diyos na ang namamahala sa buhay mo. Kasi ang Diyos na ang namamahala eh. Pero kapag tayo namamahala, di ba ang gulo? Di ba ang gulo? Ano ba namang buhay to? Yun na nga eh. Ibigay mo kasi sa Diyos. Amen po ba? Lord, ikaw na. Sige Lord, ikaw na. Diba? Payagan mo ang Diyos. Lord, ikaw na. Magulat ka. Ba? Ang gaan na. Ang ayos na. Ang buti. Praise God. Diyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, para ito sa inyo, para ito sa ating lahat. Amen? Minsan pa, palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat. Tinuruan mo kami ngayong umaga. Naniniwala kong kinausap mo kami ngayong umaga. Naniniwala kong kinatagpo mo kami ngayong umaga, Panginoon Diyos. Lord, ng aming papagmatigasin, ng aming puso, ng aming kalooban, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, naniniwala ko, maraming salamat sa umagang ito, Diyos. May gagawin ka sa buhay ng ating mga kapatid na ito, Panginoon. Pahintulutan lamang nila, Panginoon Diyos, na pagharian mo sila at sundin nila ang kalooban mo kaysa sa kanilang sariling kalooban, Panginoon Diyos. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos. Patuloy namin inaangkina, hallelujah, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, ang kalakasan, Panginoon Diyos, ang pagtatagumpay, ang kapamahalaan, Panginoong Diyos, at ang kapayapaan na sa iyo lamang nagmumula, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagsusuko ng aming buhay. Ang pagsusuko ng aming buhay ay pakinabang sa amin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming panalangin. Ibalik mo kami sa susunod na gawain. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po natin ipag-imbita ang ating mga gawain. Amen. At pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.